Sa naunsyaming panawagan ng mga Duterte at ng kanilang mga kaalyado na hinimok ang taong bayan na magkaroon ng people's power sa EDSA para may buklok si Sara Duterte bilang Pangulo ng ating bansa. Grabe itong mga Duterte talaga, no? Lalo na si Digong, talagang hinikayat pa niya ang PNP at ang AFP. Buti na lang itong ating Departamento ng Kapulisan at kasundaluhan ay nananatiling apolitical at hindi nakikialam sa nangyayaring pamumulitika ng mga Duterte laban sa administrasyon ni PBBM, na dudot lamang nito ay hindi pagsagot hanggang ngayon ni Sara kung saan niya dinala ang pera ng taong bayan sa kanyang budget sa OBP na sinasabing milyong pisong confidential funds ang kanilang ginastos at hindi alam kung saan dinala o maaaring ilalabas na sa ating mahal na inang bayan. Itong si Sara Duterte talaga ay isang korap din na katulad ng kanyang ama na si Digong sa kanyang 6 na taon na panunungkulan sa ating bansa. Ay puro corruption din ang kanyang ginawa, lalo na sa nagdaang pandemya na ang sinasabing bilyong pisong ang lumalya sa Parmali sa mga sinasabing ginamit sa face mask, face sheet at mga vaccine na sinabi ng mga kalaban nila sa politika na overpriced na. Ito naman si Sara Duterte sa kanyang sinasabing paggastos ng confidential funds na walang resibong may pakita, kaya hindi humaharap hanggang ngayon sa babang kapulungan. Ay nais pa umupo sa Malacanang para patalsikin nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. Kaya inihikayat nila ang taong bayan magdumalo sa sinasabing people's power sa EDSA. Ito ating mga taong bayan talaga hindi na makikialam sa ganitong sinasabi ng mga Duterte sa hirap ng buhay ngayon na talagang ang mahal ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko at ang pagtaas ng inflation talaga ayaw nang makibaka ng ating mga mamamayan, lalo na si Juan Pasang Cruz na nais lamang magtrabaho at kumita ng salapi para sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Kaya yung sinasabing sablay ang people's power na inainganyo ni Digong Duterte, itong si Digong talaga kasuhan na rito ng sedisyon sa kanyang sinasabi na bubitaw na raw ang mga kasundaluhan at kapulisan at para may upo sa Malacanang ito si Sara. Ito naman si Sara, ang kanyang mga galamay nga na tinuro na siya, lalo na yung kanyang disbanded officer na nagbigay ng go signal na i-withdraw ang milyong piso sa mga iba't ibang bangko para kanilang kamkami ng pera ng taong bayan sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis buwan ay talagang kinurap na sinasabi ng mga kanilang kalaban sa politika ay talagang itong mga tao na ito ay mga korap na nagpapahirap sa ating mamamayang Pilipino. Kaya ang aking channel ay talagang nananawagan na wag na iboto itong mga Duterte sa darating na midterm election sa sinasabing pagtakbo ni Digong ng mayor ng Davao City at kanyang anak na si Pulong bilang kongresista at ang kanyang busong anak na si Bastet bilang vice mayor. Kaya itong mga Duterte na talaga nagkakamkam lang ng salpi ng taong bayan, lalo na yung mga diehard na DDS na hanggang ngayon talaga nakabulag ang kanilang mga mata sa mga ginagawa nito sa ating bansa, lalo na ito si Digong na sinasabing ayaw nang bumalik sa politika, pero talagang sinasabi lang niya ito, drama lang na talagang tatakbo ito bilang mayor ng Davao City. At itong si Inday Sara, ang kanyang pangarap na maupo ng maaga para sa sinasabing mawala si PBBM sa Malacanang ay talagang balakid sa ating pag-unlad, lalong-lalo na sa ekonomiya ng ating bansa. Talagang grabe ang kanilang ginagawa hanggang ngayon ay ayaw pag tumigil sa sinasabing panggugulo na sa ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro na magmamatak sa pang-araw-araw na buhay at kaganapan natin dito sa ating mahal na inang bayan.